Hindi na walang lamig sa mga mata ni Eros kahit na nagpaliwanag na si Melchor. Ibinaba niya ang kanyang mga mata para tingnan ng cool at manipis sa damit ni Shera. Sino ang nagpalit ng damit ni Shera? May nagbanta ba sa kanya? Alamin ng lahat sa loob ng 3 araw. Boss, yun ang teritoryo ni Mr. Kin kung tutuusin. Naintindihan ko na lubos mong pinahalagahan si Miss Shera. Ngunit kahit na alam ni Miss Shera, Jack na hindi siya sasang-ayon na harapin mo si Mr. Kin para sa ganong kaliit na bagay. Bigyan niyo lang ako ng oras at lulutasin ko ang lahat ng katanungan ninyo. 3 araw, walang pakialam ang ekspresyon ni Eros at bawat salita ng kanyang sinabi ay puno ng otoridad na hindi maaring suwayin. Kung walang resulta sa loob ng 3 araw, dadalhin ko si Shera upang bisitahin ng personal si Mr. Kin. Nang malapit na magbukal ni Wayway, tahimik at maayos na huminto ang convoy. Sa ibaba ng studio at naghihintay kay Eros na maihatid si Shera sa itaas. Malabong narinig ni Shera ang tunog ng elevator at pilit na gumising. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga pa rin sa mga bisig ng kanyang tito at ang kanyang mga pisngi ay hindi maiwasang mamula. Sorry, nakatulog ako nang hindi sinasadya. Sinenyasan niya si Eros na ibaba siya. Hinawakan ni Shera ang mga balikat ng lalaki para tumayo. Ipinasok ang password para buksan ang pinto at nagalinlangan kung aanyayahan si Eros na maupo. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya ngayong gabi. Pagod na siya mula sa halos na napakahabang nangyari ngayong gabi. Ang nais niya ay matulog at makapagpahinga ng maayos. Sa harap ng problemang ito, nagpasya siya na kusang kumilos kahit minsan. Natataranta niyang hinubad ang kanyang sapatos at nang hindi pinapansin nung nakabukas na pinto at si Eros na nakatayo sa pintuan, dumiretso siya sa lounge. Ibinagsak ang sarili sa kama at pumikit. Hindi sanay si Eros na napakalamig ni Shera sa kanya. Nag-iisip siyang pumasok sa studio tuminto sa harap ng pinto ng kwarto nito. Hindi niya alam kung tulog ba ito o hindi. Kaya sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bumukas ang pinto bilang tugon na nagpapahiwatig na kahit matapos ang hindi kasiyasiyang gabing ito, wala pa ring pagtatanggol si Shera laban sa kanyang sarili. Tila ba ayaw magsalita ng babae tungkol sa nangyari. Ipinikit saglit ni Eros ang kanyang singkit na mga mata. Ang bahagyang halimuyak ng katawan ng babae na lumulutang sa hangin ay nagpapaalala sa kanya na nakatapak siya sa teritoryo ni Shera. Hinawi ang mga kortina sa kwarto at sa mahinang maliwanag na nanggagaling sa sala. Nakita niyang babae na nakabaluktot sa gitna ng malaking kama. Natutulog, marahil ay masyadong malaki ang kama. Kaya't ang figura sa kama ay nagmumukhang mas maliit at nakakaawa. Dahilan upang siya'y maawa ng gusto. Matapos matiyak na tulog na si Shera, hindi pumasok si Eros nang walang pahintulot. Nakatayo lang siya doon na tahimik na nanonood ng matagal. Parang ang daming kakaibang emosyon na muusad sa puso niya, pero parang walang napasok sa isipan niya. Pinanood niya lang talaga ito hanggang hindi na makapaghintay si Melchor at nag-tiptoed para hanapin siya. Boss, mag-uumaga na. Mayroon kang 2 multinational meeting mamaya. Bago ito matapos magsalita, si Eros ay tumugon na, okay. Matapos bawiin ang kanyang kamay at isarang pinto, huminto siya nang dumaan sa sala. Kumuha ng panulat, nagsulat ng note at iniwan to sa coffee table. Pagkatapos ay umalis dito kasama si Melchor na nag-iisip. 8:00 ng umaga, dumating si Maverick sa studio na humihikab. At hindi nagtagal ay nakita niya ang note. Sa isang panunuyang tingin dahan-dahan niyang sinulyapan ng silid ni Shera. Ay hinahong nilukot ang note na parang isang bola at itinapon to sa basurahan. Nang magising si Shera, naulinagan niyang pagtunog ng telepono sa studio. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Umupo at walang malay na tumingin sa pintuan. Maya-maya tumigil ang tugtog at pagkatapos ay may mahinang katok sa pinto. Shera, gising ka na ba? Teacher, hinilit niya ang kanyang masakit na noo, tinapon ng kumot, bumangon sa kama. Binuksan ang pinto at inaantok na nagtanong, anong problema? Ang tawag kanina ay galing kay Evelina. Ang sabi niya, hindi kanya makontak. Napaawang ang labi ni Maverick sa kahiyan dahil naistorbo niya si Shera. At nagatubili na ipinarating ang mensahe mula kay Evelina. May sasabihin siya sa'yo tungkol sa sakit ng iyong ina. Nang makitang biglang nalaki ang mga mata ni Shera, mabilis niyang idinagdag. Ngunit huwag kang basta-bastang maniniwala sa kanya. Gagawin niya lahat para makuha si Douglas. Naalala mo pa rin na pumunta ako sa ospital ilang araw na nakalipas. Kung malala ang kalagayan ng iyong ina, bakit pinapalabas pa siya ng ospital? Hindi ba dapat manatili na lang siya doon? Kahit na may katuturan ng sinabi ni Maverick, hindi pa rin maalis sa isip ni Shera ang kanyang ina, na ngayon ay isa sa nagpapahirap sa kanyang kalooban. Teacher, alam ko. Mag-iingat ako. Salamat.
Pinilit na ngumiti kay Maverick. Pumunta siya sa sala na mabilis hanggat maaari. Sinagot ang tawag ni Evelyn at nagtanong, "Anong problema ni Mama? Akala ko papakinggan mo yan, Mr. Argiles, at hindi mo sasagutin ang tawag ko." Malamig na tumikim si Evelyn at saka bumuntong hininga. "Alam ko, dahil kay Douglas, normal lang na hindi ka naniniwala sa akin. Pero isipin mo, napakagaang umalis ng ospital si Mama, maliban sa naisip ni Mr. Argiles na hindi ito malaking bagay. Ano pa bang posibilidad? Ano nga bang posibilidad at tumawag ito? Ngunit ayaw niyang maniwala. Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang mga bagay. Maayos lang si Mama. Malakas siya. Ngayon, ano ba talagang yung pakay? Shera, huwag mo ko masyadong pag-isipan ng masama. Kung paano kita tratuhin ay sa pagitan lang natin. Hindi lang ikaw ang anak ng babae sa pamilya natin." Malamig na lumabas ang boses ni Evelina mula sa telepono. Hindi may tatago ang kanyang pagod at sakit. Magkita tayo upang suportahan ang ating magulang bilang pagbawi sa kanilang pagpapalaki sa atin. Kailangan nila tayo bilang apple of the eyes ng mga magulang ng pamilya nila. Kung may nangyari talaga sa kanyang mga magulang, kahit ang isang malupit na babaeng tulad ni Evelina, ay malamang na walang magagawa kung hindi malungkot. Nag-isip sandali si Shera at mahinaong sinabi, "Saan mo gustong makipagkita?" Sa nakaraang karanasan niya, hanggat ang lugar na sinaayos ni Evelina para sa kanya hindi mapapagaan sa kanyang pakaramdam, tsak na hindi siya pupunta. Pupuntahan pa rin niya si Alfonso para kumpirmahin ang lahat. "Paano ko sa lumang bahay?" Naisip yun Evelina. "Ngayon ikaw pa rin ang asawa ni Douglas at mas gusto ko ng mga katulong sa lumang bahay. Mas mainam doon upang hindi mo maisip na masasaktan kita." Nagatubili si Shera na pumunta sa lumang bahay noon. Karamihan ay dahil ayaw niya makita si Douglas at ngayon naroon din ang kanyang mga biyanan. Ngunit ngayon tila na lumang bahay ay walang alinlangang pinakamahusay na pagpipilian. "Sige, pupunta ako kagad." Ibinaba na niyang tawag at nagpasalamat agad kay Maverick. Sinaulin na niya yon sa lalaki. "Shera, may nangyari ba talaga kay Tita Simang? Bakit hindi na lang ganito? Yayain mo impaktong kabit na yan sa ibang lugar. At bilang alagad ko, sasamahan na kita kahit na ayoko. Ako na lang mag-a-adjust para sa'yo. Ano sa tingin mo?" Mungkahi ni Maverick. "Okay lang yon, wala naman siyang magagawa sa akin sa lumang bahay." Mahinang umiling si Shera. Pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin naman sila. Siya ay lubos na nagpapasalamat na si Maverick dahil handang tumulong sa kanya, ngunit hindi niya maaring baliwalain ang tulong na ito. Bigla na lang itong susulpot kapag kailangan niya. Si Maverick ay hindi na nagpumilit pa. Tinitigan niyang babae. Ang bawat sulok ng mukha at katawan nito, talagang mailarawan niya ito bilang isang maganda at kaakit-akit na babae na may malakas na personalidad. Pagkalipas sa isang sandali nang biglang gustong ipahayag ni Maverick ang kanyang nararamdaman. Para kay Shera, tinawakan ng pulso nito ng walang malay. "Shera, ako ay..." Hindi niya alam kung gusto siya ni Shera, ngunit ang naramdaman niya para dito isang pagmamahal. Alam din niya ng isang padalos-dalos na pag-amin ay maaring medyo irresponsable para kay Shera at hindi itong tamang oras para dito. Gayon pa man batid sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay, ang oras ng isang tao ay matapang na magmahal at talagang limitado. Kahit na siya ay nakatadhana na mabasted, hindi siya magsisisi dahil alam niyang ginawa niyang lahat at sinubukan niya. Lumingon sa kanya si Shera na may pagkalito, parang binabasang nilalaman ng kanyang isipan. Ako ay..." Nang malapit nang lumabas ang pinakamahalagang salitang "mahal", ang pinto ng studio ay biglang tumunog at may kumatok na malakas na sinabayan ng pagsigaw ni Douglas. "Shera, buksan mong pinto." Nagulat si Shera at mabilis na binawi ang kanyang kamay at nabasag ang tahimik na kapaligiran. Pinandilata ni Maverick ang pinto na may nangangalit na mga ngipin. Sabay-sabay na nagsagawa ng 2 hakbang upang buksan ang pinto at galit na sumigaw. "Umalis ka na, Douglas, at ayaw ka makita ni Shera." "Sino ka sa tingin mo kay Shera at ganyan ka makapagsalita para sa kanya?" Hindi siya pinansin ni Douglas gaya ng dati. Tinulak nito palayo at naglakad patungo kay Shera na nakatulala sa sala. Nalilisik ang mga mata nito. "Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?" "Nawawala yung phone ko." Natauhan si Shera at walang intensyon na makipag-usap kay Douglas. Sumagot na ako. "Maaari ka na bang umalis?" Hindi pa ako nag-almusal." Si Douglas ay dumating dito mula sa malayo. Siyempre, hindi lamang para makinig sa paliwanag ni Shera. Hindi siya pinapansin ni Shera, kaya ngumiti siya at walang kahiyang tumabi sa kanyang asawa na parang walang kainti-interes na makita siya. "Hoy, bakit hindi ko alam ng pamilya Bustamante pala na hindi kayang bumili ng almusal?" Bago magalit si Shera, nagalit na muna si Maverick. "Anong mahirap intindihin sa sinabi ko? Sanay lang ako sa ginagawa ni Shera ng pagkain." Mapanuksong itinaas ni Douglas ang mga sulok ng kanyang mga labi at nakahulugang sinabi, "Kung tutuusin, siya at ako ay naging mag-asawa sa loob ng maraming taon. Kaya sanay ako sa kanyang pagkalinga, hindi ba Shera?
Pagkatapos ng sinabi ng hayop na Douglas na to, nag-aapoy ng mga mata ni Maverick at lihim siyang nagpapasalamat na buti na lang at hindi siya nabi ngayon na may gusto siya sa babae. Oo, gaano man kagalit si Shera kay Douglas ay legally speaking, nasa loob pa rin sila ng kasal. Maaring wala siyang pakialam sa nakaraan ni Shera, ngunit hindi yun ang nangangahulugan na papayag itong maging isang may bahay niya. Sa halip na ipinagtapat ang kanyang pagmamahal, kailangan na muna niyang humanap ng paraan para hiwalayan si Shera. Si Douglas, sa lalong madaling panahon para makapasok na siya sa puso ng babae. Gusto talagang sumpain ni Shera si Douglas dahil sa pagiging matyaga sa pambubwisit sa kanya. Iniwasan niya ito na parang siya ang salot at walang balak na ipaghanda ito ng almusal. She looked at him with disgust. Huwag kang mangarap, natatakot ako na hindi ko mapaglabanan ang paglason sa pagkain at pagkatapos ay kailangan kong bayaran ng aking buhay ang isang katulad mo lamang. Walang kwentang buhay mo. Kaya lugi naman ang buhay ko kung makukulong ulit ako. Tama, matalino talaga si Shera. Ang original na plano ni Maverick ay direktang itapon si Douglas palabas ngunit pagkatapos ay naisip niya, magandang idea na hayaan siyang manatili dito at galitin itong si Shera. Mr. Bustamante, mas mabuting huwag kang masyadong magyabang dito. Dahil kapag nainis ako sa'yo, tatawagin ko si Master Eros para siya na mismo ang magbitbit sa'yo palabas. Sa pagsasalita tungkol kay Eros, ang mapagmataas at kaswal na ugali ni Douglas ay bahagyang napigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Shera. Pagkatapos parang bigla siyang na-stimulate ng kung ano, tumalon siya mula sa upuan at hinawakan ng manipis na balikat ni Shera. Nakakatakot ang lamig na boses niya. Shera, ano yung suot mo? Saan ka nagpunta kagabi? Bilang isang taong madalas na lumitaw sa mga bar kung saan maraming malalanding babae, masasabi ni Douglas sa isang sulyap ng mga damit ni Shera ay halatang galing sa lugar na yun. Nang makalapit siya ay naamoy pa rin niya ang masangsang na amoy ng pabango na tuluyan natatakpan ng napakasarap na amoy nito. Nagamoy mumurahing babae ang kanyang asawa. Wala kang pakialam. Nakalimutan na ni Shera na magpalit ng damit pantulog. Ang malalaking kamay ni Douglas ay nakahawak sa kanyang balikat na nababalutan ng manipis na manggas ng kanyang damit. Mainit ang buga ng katawan ng lalaki na parang inaapoy ng lagnat. Sinabi ko na sa'yo, lumayas ka. Hindi ba kumikita ng negosyo niyo at kailangan mo pang lumabas para magbenta ng katawan? Walang pakialam si Douglas sa pagpalag ni Shera. Hindi niya ito binitawan. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin ng babae ang bagay na to. Nung huli din niya itong makita sa event ng Mavilus, ang mga mata ng kanyang kaibigang si Ruel ay kumikinang habang nakatingin dito. Masakit pa rin talagang magsalita si Douglas. Nais sana niyang sabihin ditong dahilan kung bakit siya nakasuot ng ganon, subalit minabuti niya na lang na manahimik. Wala din namang saysay kung sasabihin pa niya yun sa lalaki. Uulitin ko, wala kang karapatang tanungin ako. Napakanutang noo si Shera sa sakit at napakagatlabi siya tumangging magpakita ng kahinaan. Kahit talagang lumabas ako para ibenta ang sarili ko, hindi ko to bibenta sa isang halimaw na tulad mo. Marami na siyang naranasang pangit habang nakikisama siya sa lalaking ito, kaya anong karapatan nito na tanungin siya? Dumadating ito at lumalapit sa kanya na parang isang napakalinis na tao. Hindi na ito nahiya at sa harapan pa ni Maverick ito naguhuramentado. Parang tinulak sa building ang pakiramdam ni Douglas matapos siyang marinig ang sinasabi ni Shera. Nasakit yun sa puso. Matapos itong makita, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Maverick na mapanood pa. Alam niya gagawa ng ganitong katanghan si Douglas at gagalitin si Shera ng labis pa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala na siyang pakialam at wala nang gagawin. Sumugod siya at sinuntok si Douglas sa mukha. Pilit na pinaghihiwalay ang dalawa na halos magkasakitan na. Alam ni Maverick na hindi siya kayang talunin si Douglas. Kaya't nagsumikap siya na pigilan to. Pinakita ang kanyang pinakamatingkad ng ngiti kay Shera at walang pag-alinlangan na sinabing, Shera, wala ka bang ka-date? Tumawag na ako ng security. Mauna ka na at huwag ka na mag-alala sa akin. Date? Nalaman ni Douglas ni si Maverick ang gwapong lalaking ito ay maaring natuto ng ilang mga trick mula sa kung saan at maging mahirap na alisin ito kaagad. Kaya't nakatitig lang siya kay Shera mula siya malayo. Ikaw pa rin ang asawa ko. Sinong ka-date mo? Hindi mo lang siya pinansin ni Shera at nag-aalalang tumingin kay Maverick. Teacher, ayos lang ako. Matapos masuntok sa ibang bahagi ng tiyan, hindi mapanatili ang gwapong ngiti ni Maverick at sanenyasan si Shera na umalis ng mabilis. Alam din niya na pumunta si Douglas dito para manggulo dahil sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi kunin ang wallet Maverick sa mesa. Kumuha ng coat mula sa sofa at nagmamadali ng lumabas ng studio. Pagsakay niya ng elevator pababa, nakasalubong niyang security guard na nagmamadaling pumunta sa studio. Miss Shera, ano pong nangyayari sa inyo? Laking gulat ng head ng security. Mula nang mailagay ditong studio ng Mavilus, lahat sila ay may napakagandang impression kay Shera.
Hindi siya kasing yabang na karamihan sa mga residente sa gusaling ito. Pinilit ni Shera na ngumiti at itinaas ang kanyang mga kamay upang ayusin ang magulong buhok sa tabi ng kanyang pisngi. Excuse me, pwede mo bang ipahiram sa akin ang iyong cellphone? Inihatid siya ni Eros kagabi, marahil nakalimutan nito at hindi ibinigay sa kanyang handbag at naroon ang kanyang cellphone at wallet. Eto po, kinuha to ni Shera gamit ang dalawang kamay, ibinaba ang kanyang mga mata at mabilis na nagdial sa pulis. Hello, may pumasok po sa unit ko at nasugatan ang kasama ko. Sana po makapunta kayo. Sinabi niyang kanyang address. Alam niya ng pagtawag sa pulis ay makakasama sa reputasyon ng pamilya Bustamante. Ngunit kung tumakas lang siya ng ganito, paano niya makikitang muli si Maverick? Kasalanan tong lahat ni Douglas. Pagkatapos ibalik ang telepono, ngumiti si Shera na humihingi ng tawad. Paumanhin sa abala sa inyo. Ililibre kita ng dinner sa ibang araw. Okay lang po. Itong trabaho namin. Matapos siyang makatawag ng pulis at isiping maalis na si Douglas doon, nagmamadali siyang pumara ng taxi at nagtungo sa lumang bahay ng mga Bustamante. Makalipas ang 1 oras, huminto ang sasakyan sa harap ng lumang bahay. Sumugod ang bodyguard para sa regular na inspection ng gate at mabilis na binuksan ang pinto ng kotse para kay Shera. Yang madam, maligayang pagbabalik po. Salamat. Bumaba siya ng taxi at nagbayad. Ang pakiramdam niya ngayon ay parang balisa. Matagal din siyang tumira dito at naging Mrs. Bustamante. At yang madam ng bahay na to. Na maglaon, dahil sa ayaw niyang alalahanin ng nakaraan, pinilit niya ng kumalma at mahinang nagtanong. Nandito ba si Evelina? Hindi ko po siya nakitang lumabas ngayon. Malamang po nandito pa siya. Mukhang nahihiya ang bodyguard na magsalita. Masyadong magulo ang pamilyang ito. Sanay na si Shera dito. Hindi niya kailangan ng simpatya ng sinuman. Ngunit pinahalagahan pa rin niyang kanilang kabaitan. Pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang naglakad sa gravel road. Sa gitna ng pagtanggap ng mga kasambahay, dumaan siya sa silid na dati nilang pinagsasaluhan ni Douglas. At bumalik sa kwarto kung saan siya nanatiling mag-isa nung siya ay nagpapagaling. Gayunpaman kahit sa gaanong kaikling panahon, nakita niya ang kalahating bukas ng pinto at malinaw na nakitang purong puting sutla na pantulog na pag-aari ni Evelina sa malaking kama. Tila kahit na malinaw na sinabi ni Antonio na hindi niya tatanggapin si Evelina bilang kanyang manugang, umaasa pa rin si Evelina, kina Thea at Mrs. Alweta na kumapit. Kung ang pagpupursige na ito'y ginamit sa ibang mga aspeto, marahil kahit na siya'y magiging mas mababa sa babae. Pagkatapos bumalik sa kwarto at nagpalit ng damit, ipinasok ni Shera ang password para buksan ang safe sa dingding at kumuha ng bagong batch ng mga gamot. Dahil naging matatag ang kanyang pisikal na kondisyon, matagal nang wala sa bansa si Susan, ang kanyang doktor. Regular lang itong nagpapadala ng gamot sa pamamagitan ng courier at inutusan siyang uminom at mag-iniksyon 2 beses sa 1 linggo upang maalis ang mga inspeksyon ng gamot na dulot ng pagkidnap sa kanya noon. Tinaas ni Shera ang kanyang mangga sa tinapos ang iniksyon na may kalmadong ekspresyon. Mahigit 3 buwan na ang lumipas mula nung kidnapin siya at hindi pa rin niya may babalik ang kanyang panlasa. Malaki ang naging epekto ng nangyaring yun sa sentido. Ang epekto ng kanyang gamot ay masyadong malakas kaya labis niyang kinagulat. Noon kapag ang iniksyon siya, hindi siya kagad nakakabalik sa dati, subalit ngayon, puno na siya ng sigla at enerhiya. Bumagsak siya pabalik sa kama sa isang estado ng pagkabalisa. Nakatitig sa pamilyar na kisame sa itaas ng kanyang ulo. Habang lumilipas ang panahon, nagiging pamilyar na siya sa kanyang gamot. Memorize niya na ang pattern, hindi kagaya ng mga unang araw na ginagamit niya yon. Noon habang si Douglas ay humaling kay Evelina, kailangan niyang bumangon at ayusin ang sarili para lang makatakas sa sitwasyon na mag-isa niyang hinaharap. Hindi niya alam kung anong nais gawin at mga plano ni Douglas kung bakit ayaw siya nitong pakawalan. Napagtanto ba nito na mahalaga siya dito o dahilan talaga sa kayamanang hawak niya? Ngunit isa lang ang alam niya, hindi siya magbabago na hindi niya lang papansinin ng lalaki alang-alang sa kanyang lola. Ang pinakamahalagang bagay ay mapanatili niyang maayos ang kanyang mental stage. Kailangan niyang gumawa ng maraming pera para mahanap ang kanyang anak. Wala na ibang mas mahalaga pa sa bagay na yon. May kumatok sa pinto mula sa labas at narinig niyang tinig ng isang babae. Yang madam, nais na kayo makita ng inyong kapatid. Nasa dating silid ninyo siya, ni Yang Master. Ang katulong ay labis na naawa kay Shera sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito. Huminga siya ng malalim, tiniis niyang pagkahilo at bumulong. Garit, pupunta na ako doon kaagad. Unti-unti siyang umupo, binagala niyang lakad niya at lumabas. Pagkabukas niya ng pinto'y nakita niya ang maid na nag-alangang magsalita. Saglit na natigilan si Shera. Pagkatapos ay pinilit na ngumiti. Ano problema? Madam, umaasa kaming lahat na magkakasundo kayo ni Young Master.
Hindi alam ng katulong ang sasabihin at napayuko sa kahiyan. Lahat tayo ay ayaw kay Miss Evelina. Ngayon ay may mga nagsasabi na siyang biological mother ni Miss Thea. Kung hindi ka babalik, who knows kung ano na naman ang kabalbalan na sasabihin nila. Sinisira niya kayo, yang madam, at nasasaktan kaming lahat para sa'yo. Masakit talagang marinig ang katotohanan. Wala nang attachment si Shera sa posisyon bilang isang yang madam ng pamilya at walang pakialam ng ngumiti. Bahala na sila kung anong gusto nilang sabihin. Salamat sa pagsasabi sa akin. Nabulunan ang dalaga at sabik na tumingin kay Shera. Hindi alam kung pupurihin ng ginang para sa kanyang pagpaparaya o ilalarawan to bilang isang martir na babae. Napakaganda talaga ng ugali nito, malayong malayo sa kapatid nito. Salamat sa iyong paalala, sabi niya sa katulong. Basta kung ano man ang gagawing kagagahan ni Evelina, magsabi ka lang sa matandang ginang upang maturuan siya ng leksyon. Kalmado niyang sabi, hindi yan maglalakas ng loob na gumawa ng mga kabalbalan hanggang nais niyang magpakasal kay Douglas. Pagkatapos noon iniwan niya ng kasambahay at dumaan sa koridor kung saan ang daan patungo sa kanilang dating silid ni Douglas. Matapos malaman ni Evelina na nakabalik na si Shera sa bahay, pumangit ang kanyang mukha at nag-isip ng plano na sisira sa kanyang kapatid. Narinig niyang mga yabag nito sa labas. Halika, maupo ka. Humito si Shera at nakangiting tumingin sa kanya. Evelina, nag-feeling asawa ka na talaga ni Douglas ha? Saan ba nakakabili ng kapal na mukha? Nais ko rin magkaroon yan. I am Thea's mother and Douglas' lover. Why should I consider myself an outsider? Iniwas ni Evelyn ang kanyang tingin. Lumakad papunta sa dressing table at binuksan ng kanyang handbag. Nilabas ang isang dosenang medical record at inihagis ang mga to sa coffee table sa harapan ni Shera. Huwag mo sabihin nagsinungaling ako sa'yo. Tignan mo ito ng iyong sarili. Binuklat niya mga medical record ng ina at binasa yon. Habang lumilipas ang panahon, pabagal at pabagal ng paggalaw niya sa pagbuklat ng mga pahina. Nakatutok ang mga mata niya sa isang page at tinitigan niya ito ng matagal. Nakipag-appointment na ako sa ospital para sa kidney matching. Kung anong plano mo, wala akong pakialam. Masayang umupo si Evelina. Sa tapat niya hawak ang isang tasa ng tsa at ngumiti. Bakit ka tahimik? Hindi ba't lagi mong inaangkin isang mabuting anak? Ngayon na may malubhang sakit si mama. Oras na para tumayo at ipakita ang iyong kakayahan bilang isang mabuting anak. Sinara ni Shera ang medical na record at nanginginig ng mga daliri. Lalo siyang nahihilo at patuloy na lumalabas ang malalim na pawis sa kanyang noo. Kung totoo itong medical record mo, kailangan sabihin sa akin ang mga dapat kong gawin na parang isang bata. Ilang araw na nakalipas, naisip ng ina niya ay dumaranas lamang ng isang karaniwang sakit sa mga matatanda. Masyadong biglaan ang dagok na ito. Kung wala siya sa harap ni Evelina sa sandaling ito, malamang nahimatayin siya. Sa tingin mo ba, gagawin kong birong kalagayan ni mama? Mukhang hindi nasisiyahan si Evelina. Napakagatlabit may galit na sinabing, gusto naming itago ito ni Papa kay Mama, ngunit nalaman na rin ni Mama ang lahat. Pumunta siya sa bahay na ito upang makipag-usap kay Antonio, kahit na alam niyang may sakit siya, para lang maayos ang buhay namin ni Douglas. Ibinaba ni Shera ang kanyang mga mata sa katahimikan, isang matinding sakit sa pusong kanyang naramdaman. Kung ganun nga ang kaso, marahil ay may katuturan kung bakit naging baliw ang inaasal ng ina niya noon. Alam niyang hindi na siya magtatagal, kaya gusto niyang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang pinakamamahal na anak bago siya mamatay. Habang nagsasalita si Evelina, ang bahagyang pag-alinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng labis na puot at marahas na sinabi niya, alam mo ng kalagayan ni Mama at alam mo na nagmamahalan kami ni Douglas pero kapit ka pa rin ng kapit sa kanya. Hayaan mo kaming magsama at maging masaya, Evelina. Alam mo kung gaano ko kinasusuklaman si Douglas at mas nasa ising ko na lang na mamatay kaysa makasama pa siya. Ang lalaki yun ang ayaw ang makipaghiwalay sa akin kaya huwag mo kong pagbintangan na parang ako pang humahabol sa kanya. Galit siya kay Evelina pero mahinahon pa rin siyang nagsalita. Bukod pa dito, kung hindi ka makakasal sa kanya, wala na akong kinalaman doon. Ano silbi na parang ako pang sisisihin mo? Ako ba ang ayaw na makipaghiwalay? Marahil ang kanyang kalmadong tinig ang lalo nagpasigla kay Evelina. At ang huli nangangalit ang mga ngipin at nagsalita ng dahan-dahan. Tama ka, Shera. Kaya huwag kang inggitera dyan. Evelina, hindi sumagot si Evelina ngunit bahagyang ngumiti sa kanya. Pagkatapos ang pinto'y bumukas at ang malit na katawan ni Thea ay sumugod sa silid na parang bola ng kanyon. Buong pagmamalaking kinalikot ang singsing sa kanyang daliri na halatang napakalaki ng ilang sukat. Ang liwanag ay nag-refract sa singsing na kumikislap na makulay sa liwanag. Tita Evelina, tingnan mo to. Bagay ba to sa akin? Maraming beses ako nagmakaawa sa daddy ko, ngunit tumanggi siya na ibigay ito sa akin. Sa pagkakataong ito sa wakas ay ninakaw ko to. Pinikit ni Shera ang kanyang mga mata. Lalong tumindi ang sakit sa kanyang ulot maging ang kanyang paningin ay medyo lumabo.
kung hindi siya nagkakamali sa kanyang singsing sa kamay ni Thea. Ito ang wedding ring nila ni Douglas. Sapat na ipinakita ni Thea sa isang kisap mata ay nakita niya si Shera na nakaupo sa sofa habang ang mga matita ay malulumbay at tahimik. Agad na nag-init ang ulo niya, tinuro niya ito at napasigaw. Masamang babae, bakit ka nandito? Ilang beses na ako nagmakawa kay Daddy, bakit hindi ka niya pinapaalis? Ang mga tenga ni Shera ay napuno ng ingay pagkatapos ng hiyaw na yon. Nahawakan niyang kanyang noo at biglang narinig ang tono ng mouse eyes na hindi niya malilimutan sa gitna ng maingay na tunog. Sa loob lamang ng ilang minuto natakpan ng manipis na buti ng malamig na pawis ang kanyang noo at dumaustos pababa sa kanyang maselan at magagandang pisngi papunta sa kanyang kwelyo. Sa ilalim ng kanyang mahabat nanginginig na pilik mata, ang kanyang paningin ay walang direksyon. Unti-unting nalaki ang mga malabo niyang mata at puno ng takot ang ekspresyon niya na para bang nakulong siya sa isang bangungot na hindi na siya magigising. Tahimik na pinanood ni Evelyn ang pagganap ni Shera. Ang kanyang malarosas na labi mahigpit na nakaawang. May hawak na tape recorder sa playing mode sa kanyang kamay at dahan-dahang nagtungo sa bintana. Tita Evelina, sino nagsasalita? Si Thea matamang nakikinig. Hindi niya nagustuhan ang biglaang pagsulpot na nakakatakot na boses ng lalaki na ito. Her small brows were tightly frowned. Don't let him continue talking, okay? Natatakot na ako. Sa wakas pinangunahan ni Evelina si Shera sa laro. Sa sobrang kaba niya, hindi na siya naglakas loob ng humingat, dahan-dahang naglakad palayo sa bintana. Nakatayo sa posisyong pinili niyang ng maaga. Mahinaw niyang tinanggihan ang paglapit ni Thea, tinitigan ng malalim ang takot na mukha ng bata. Mahal, bakit wala ka narinig? Baka maling narinig lang na narinig mo, baby. Paano to naging posible? Kumunot ang noo ni Thea. Malinaw na ipinahayag ng bata na hindi siya naniniwala. Tumingin siya kay Shera, hindi kailanman nagbigay pansin sa kanya at nagsimulang sumigaw. Muli nang hindi makatwiran. Masamang babae, sabihin mo sa akin, may narinig ka rin ba? Ang mataas sa tono na hiyaw nito ay parang huling straw. Naganap na dumurog sa tanging natitirang kalinawan sa isip ni Shera. Tumayo siya at pasuray-suray na tinungong lugar kung saan nanggaling ang tunog. Bigla siyang bumalik sa nakaraan kung saan isa yung bangungot sa kanyang buhay. Kaya naglakad si Shera patungo sa maliit na tape recorder sa tabi ng bintana na may malamig na ekspresyon at nagkataong humarang si Thea sa kanyang daanan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nakita ni Thea na tila may problema si Shera. Hindi siya pinapansin ng babae at napapaatras siya. Umalis ka. Huwag ka lumapit sa akin kung hindi magpapatawag ako ng bodyguard para paalisin ka. Hindi siya pinansin ni Shera at naglakad pasulong na parang puppet. Natatakot talaga si Thea at paulit-ulit na napaatras hanggang sa tumama ang likod niya sa malamig na pader. Puno ng gulat ang kanyang magandang mukha. Masamang babae, kung maglalakas loob kang hawakan ako, hahayaan kitang patayin ni Daddy. Tama, gusto kong patayin ka ni Daddy. Napakurap si Shera at inabot ng kanyang kamay na parang sleepwalker. Sa likod niya si Evelina ay lumitaw doon na parang multo, habang tinataas niyang kanyang kamay para kunin ang recorder. Ipinikit ni Evelina ang kanyang mga mata. Hinawakan ang maliit na si Thea at itinulak siya palabas ng bintana. Mukhang natakot si Thea o sadyang hindi siya makapaniwala na talagang sasaktan siya ng kanyang tiyahin na si Evelina. Pagkahulog niya sa bintana, idinilat ng batang kanyang mga mata at wala man lang lakas na sumigaw. Sa isang kisap mata, may tumunog sa hardin sa ibaba. Ang katulong na sumugod dahil sa kakaibang tunog na yon ay nakita si Thea na nasa palumpon ng mga bulaklak. Puno na sugat ang katawan, hindi ito gumagalaw. Hindi niya sinasadyang tumingala at nasulyapan ng malawak na bukas sa bintana sa ikatlong palapag at maputla at kalmadong mukha ni Shera na nakatago sa mga kortina. Ang katulong ay nanginginig ng husto sa kanyang puso. Ang kanyang mga binti masyadong mahina upang tumayo't isinigaw niyang pangalan ni Thea. Ano nangyayari, Miss Thea? Tulungan niyo kami. Tumawag kayo ng doktor. Sa likod ni Shera, nanginginig si Evelyn at binawi ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit na hinihipnotismo ang sarili. Nasulit ang lahat ng sakripisyong to. Bagamat ikatlong palapag pa lamang ito, may malalambot na damo sa ibaba't malamang na hindi ito magdudulot ng kamatayan ng kanyang anak. Ngunit ang taong nahulog mula sa bintana ay ang kanyang sariling anak na babae. Kung tutuusin, kung hindi ito inipit ni Shera sa isang sulok, hindi niya maiisip na saktan si Thea sa anumang dahilan. Tama, kasalanan ni Shera ang lahat ng ito. Kung hindi nito ginugulo si Douglas, paano niya nagawang isang napakasamang bagay? Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap at hindi pa rin alam ni Shera kung ano nangyayari. Nakuha na ni Shera ang recorder at ang alaala na nakaraan ni patuloy na dumadaloy sa kanyang isipan. Parang pinapatay pa rin siya sa sakit na iyon. Hindi niya alam kung bakit siya binabangungot ng gising.
Matapos yun nagdilim ng kanyang paningin ng tuluyan, nawala na siya ng malay nang bumagsak sa sahig. Sa pag-asam na ang gutay-gutay na katawan ni Shera hindi maiwasang magkaroon ng ganong reaksyon sa stress. Dahan-dahang pumunta si Evelina sa banyo. Pinuksan ng gripo, nagbisik ng tubig sa kanyang muka. Simpleng pinunasan to ng ilang beses ng tuwalya. Pagkatapos ay inosente at lumabas. Sakto nang makitang ilang kasambahay na nagmamadaling pumasok sa silid. Teka, bakit hindi ka kumatok sa pinto? Miss Evelina, hindi pa namin nakontak si Young Master Douglas. Pakitawagan siya kaagad. Nagkatingin niya ng mga katulong at nag-alalang sinabi. Sabihin mo sa kanya na nahulog si Miss Thea mula sa bintana. Inatake sa pusong matandang babae. Pagkatapos marinig ang balita at ngayon ay pinadala silang lahat sa pribadong ospital sa ilalim ng pamilya Bustamante. Natigilan si Evelina noong una. Pagkatapos ay nakasimangot na hindi makapaniwala. Inunat ang kanyang kamay at tinuro sa likod niya. Ngayon hindi April Fools. Si Thea ay nariyan, hindi ko gusto na basta-basta kang gumagawa ng mga ganyang biro. Miss Evelina, hindi kami nagbibiro ng mga ganyan. Tumingin dalaga sa direksyon ng kanyang daliri at nakita si Shera na nahimatay sa sahig. Yumuko ito bago muling nagsalita. Nahulog nga siya sa ibaba. Ano pinagsasabi mo? Hindi pa rin naniwala si Evelina. Ginalingan niya kanyang pag-arte. Nagtatawag siya. Thea! 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 Shera! Nang makita ni Evelina na malapit na sumugod patungo sa walang malay na si Shera. Ang mga katulong ay kumindat sa isa't isa tinarangan ng daan ni Evelina na may seryosang ekspresyon. Miss, kami ang mananagot sa pagpapadala sa kanya sa ospital. Tawagan mo muna si Young Master at pagkatapos ay pumunta ka sa ospital para bantayan si Miss Thea. Hinihintay ka na ng driver sa ibaba. Kahit ng lugar kung saan hinimatay si Shera ay ang kanyang tinutulugan. Ito pa rin ang totoong Young Madam ng tahanang yon. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang anak. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba talaga kay Thea? Ang kalmadong ekspresyon ni Evelina ay unti-unting bumagsak. Nanginginig ang buong katawan niya at napaisip. Tumingin siya sa direksyon ni Shera na may luha sa kanyang muka at bumulong sa sarili. May ginawa ba si Shera? Hindi si Shera hindi ganun kalupit na babae. Kahit nagalit siya sa akin at kay Douglas, wala siyang gagawin sa isang batang tulad ni Thea.